May nakita akong post ng isang international media na ito palang pagbo-boxing ni na PRRD or itong banggaan ni PRRD at ni Kuting ay napapansin na ng international community. Okay? Hold on a second. Siyempre naman, bumabanat na si PRRD eh. Right? Unti-unti na nagsasalita laban sa presidente, although ayaw ibalita ng mainstream media kung ano-ano na ang mga maaanghang na banat ng ating Pangulo, dating Pangulo, sa nakaupo or kasalukuyang presidente ng Pilipinas patungkol nga sa kanyang paggamit ng pulveron, sa kanyang asawa na parang yun ang totoong presidente ngayon, na siya ay lutang at walang buto at kung ano-ano pang mga banat ni PRRD, 'di ba? Itong peking initiative para baguhin ang constitution na ang balak lang naman talaga nila ay humaba ang hindi sinasagot ni Kuting yan, right? Hindi niya sinasagot yan. Inaakusahan ni PRRD na yung People's Initiative para baguhin ang constitution natin ay para humaba rin ang termino nila. Hindi sinasagot ni Kuting yan. Wala silang pagkontra na hindi namin, ang gusto lang namin ay pumasok ang mga dayuhang investors. Kaya gusto namin baguhin yung yung economic, ano ba yun? Prohibition tuloy. Provisions ng constitution na yan para pumasok na yung mga dayuhang mga ngalakal kuning-kuning. Kasi nga yung ating constitution hindi charming sa mga dayuhan kasi 60-40 nga ang usapan, 40% lang ang mapupunta sa foreigner. Sino ba naman ang gaganahan magnegosyo dito? 40% lang yung kanilang cut. Although 40% yung magiging puhunan nila, ang yayaman yung Pilipinong billionaires na can afford maging kasosyo ng mga foreigners, di ba? So, hindi nga yan charming, hindi attractive sa mga foreign investors. Ikuting gala pa rin ang gala at nagyayaya ng foreign investors. Nagsasayang ka lang ng pera namin. Mismong konstitusyon natin, hindi naman talaga nagbaback out ang mga negosyante. Di ba? Yun. Gusto nilang baguhin para nga daw mayaya na yung mga foreign germs na yan. Ang ending, yung pala ang balak nila, pahabaan yung termino nila. So, sasalita na nga si Gadon baka inuutosan ni Ma'am Shi. Gadon, ikaw magsalita patungkol dyan. Sige na, pahabain na natin yung mga termino ng mga local government officials from 3 years to 6 years na kuning-kuning para naman suportado na rin sila ng local government, ng mga mayors, ng mga governors, congressmen, kung sino-sino pong nasa ibaba, ng mga politiko, di ba? Matutuwa ang mga yon hanggang sa suportahan na rin ng sige, pahabain na rin yung mga senador at ang mga pangulo. Kuting magiging pangalawang beses na pangulo natin. Galit na galit si Tatay Digong sa ganyang pamimeke na pumipirma yung mga taong bayan para baguhin ang constitution, yung pala may mga suhol through ayuda na binabawasan naman. Bigay ng 10K, paglabas 1K na lang ang may uuwi, binabawi yung 9K. Ang daming kahayupan ng gobyerno ni Kuting at walang kamalay-malay si Kuting, or kung may alam man, bungol. Okay? Nagbabanggaan na yung mga dating leaders. Ano, Kuting, wala ka pang 2 years, yung pinangako mo na itutuloy ang simbolo ni PRRD ay nasaan na, 'di ba? Ano ang magiging kahihinat na nitong sandali lang po. Girian yun ni PRRD na napapansin ng international community. Ayan nga yung post ng scmp.com sa girian ni na PRRD at ni Kuting. Basahin ko sa inyo mga ate at kuya. Ito yung may picture na nagsasapukan si PRRD at si Kuting. Alam ang manalo ka sa dating Pangulo o dumatanda ang aming Tatay Digong, maging ready ka sa katalinuhan niya, lalo't si Kanjer Khalid lang ang inaabot mong inamuka. Ito yung girian, di ba? Ito po ay parang editorial cartooning ng ito ay media ng China, is that right? Yung meaning ng SCMP ay South China Morning Post. Pero ang nagsulat po ng balita ay Mark Townsend. So it seems like, paring germs, si Mark Townsend, mga tat kuya. Basahin ko sa inyo ha. At next year ko malilintikan ka na. What the Marcos Duterte feud means for the Philippines, US, and China. Yan na. Nagigiraan na ang dalawang powerful political dynasties, the Marcos and the Dutertes. Nakisabay lang kayo kung tutusin, wala kayo sa kakain kayo ng alikabok. Kuting, ang angkan mo, kakain ng alikabok sa mga Duterte. Pangitang-pangita.
nilamon ka or nalamangan ka ni VP Sara sa botohan noong 2022. No? At sinira mo ang ibinabangon ninyong pangalan, bulok ang administrasyon mo, hindi namin nararamdaman ng progress, mahal bilihin, tumataas krimen, so on and so forth, bumabaha ang droga, yan nga, may pinagyayabang kang ni-raid nyo, mamaya natin fake news kang talaga, mamaya ka sasabunin sa usaping yan, sa part 2, or sa next topic. Ah. So, hindi ka uubra kay PRRD. So, madidestabilize daw ang ating bansa dahil sa girian ng pamilyang Marcos at Duterte. Sabi sa article ni Mark Townsend ng South China Morning Post. Changed the US-China geopolitical chessboard in the South China Sea and upend regional politics, kuning-kuning. So maapektuhan po yan talaga itong girian ng Pilipinas. Ng mga leaders natin sa Pilipinas, maapektuhan ang, 'di ba, ang positioning and whatnot, yung kung sino man yung may say at may power dyan sa South China Sea. At sa girian din ng Amerika at ng US, maapektuhan talaga. Kasi si Putin pumapanig sa US, si Tatay Digong sa sa China. So, nag-o-observe yung dalawang bansa sa giriang ito. A week in politics, sabi pa sa article, used to be considered a long time. Isang linggo sa politika at kung ano man ang ganap dyan, nagkakagirian man, nagkakabati, mahabang panahon na yun, considered mahabang panahon. In the Philippines, much has happened over just one weekend. Weekend pa nga lang with all the condensed melodrama of one of the country's hugely popular telenovelas. Telenovela pala itong ano, no? So ayan na, nagsusuntukan na nga raw si PRRD at si Kuting, may rumor drift, ganyan. Yun nga po yung pagkontra ni PRRD sa mga polisiya ni Kuting, kumakampi sa Anemika, nagbago yung kanyang pangako, hindi ito ang pinangako niya, konting bahing lang daw, lubog ang Pilipinas sa Pacific Ocean. Kapag may kinampihan daw tayo, wala daw tayo, dapat daw neutral, no? Friend to all, enemy to none, biglang friend to Anemika na ang inayupa. Ngayon, bakit malilintikan si Kuting kay PRRD next year? Kasi nga naman Kuting, another article lang dito, maisingit ko lang mga ate at kuya, since ni-ready ko na. 'Di ba? Wala pa ngang 2 years na nakakaupo, may tension na, may family feud nang nagaganap between Marcos and Duterte family. This is from Nikkei Asia. So parang Japan, pero maraming writers ito. Ang Nikkei Asia, may mga writers ito na Pinoy naman, no? Ayan. So may nagwawarla na ang Marcos at Duterte political clans. So binabago kasi yung constitution and then nagkakagulo ang ang mamamayan, ang public, 'di ba? Kasi ayaw ng mga Duterte sa constitutional change, wala kasing tiwala sa magbabago, yun lang naman yun. Payag naman si PRRD, for sure alam niyang maraming bulok sa constitution natin, pero hindi tayo nagtitiwala kay Tamba na mag-i-initiate ng cha-cha, ganyan. And yeah. Pero si Kuting, eventually, na-booking ni PRRD, napayag din naman pala. Sabi ni Kuting nung una, di ba, wag ninyo nang i-push yung cha-cha na yan, nagkakawatak-watak ang mga Pilipino. Biglang nung sabi ni PRRD, pabor naman. Biglang si Kuting, okay, i-push nyo na, lentek, binigyan ng go signal, tuloy na. Pipirmahan na lang yan, mga atat kuya, no? Ilang readings, 3 readings sa baba, 3 readings sa Senate, and then pirma na lang ni Kuting, and then cha-cha na. May extend na ang term ni Kuting, baka nga maging Prime Minister pa si Tamba. But next year, malilintikan ka kay PRRD. At huwag ka na nga sanang abutin next year, Kuting. So ito yung article na yan. Kanina ng Manila Bulletin. Ano baga ang magaganap next year? Si Pangulong Duterte, sabi, solidifies his front-runner position in the 2025 Senate race survey. Alalahanin nyo, next year is 2025. That's midterm election. Senatorial elections yan. Senatorial, mayoral, pababa, right? Ang presidential kasi every 6 years lang. So, noong 2022 yung presidential elections, and then ang susunod niyan, 2028 na. Pero next year, merong midterm elections. Senatorial elections. At sa survey po ng Tangier or Tangere, si Pangulong Duterte pa rin ang front runner or leading na senatorial candidates kung sakaling siya ay tatakbo. Ngayong October na or November, itong taong to, magpa-file ng candidacy ang mga gustong tumakbong senador next year.
Mayo yun, di ba? Mga May 9, gano'n. Pero ang filing of candidacy ngayong taon. At dahil si PRRD sa tingin niya, ang Senado ay parang inutil sa pamumuno ni Mig Zubiri, na baw na rin ng baw kay Kuting, katulad ni Tamba. So walang kwenta ang Senado at House of Representatives. Walang balance eh. Hiwalay na body yan eh, di ba? So si Kuting executive branch, ang Senate at saka yung lower house ay legislative branch, ang judiciary itong mga korte na pinamumunuan ng Supreme ng Chief Justice ng Korte Suprema. Tatlong hiwa-hiwalay na body yan. May pang-apat yan mga tatuya. Media. Kapantay ng media ang tatlong bodies na yan when it comes to power. Sila yung kinoconsider na fourth state. Minsan nalalamangan pa nga nila yung tatlong yan. Katulad na lang halimbawa nung pag-upo ni PRRD, grabe siya siraan ng media. So sira ang executive branch no na pinamumunuan ni PRRD. Under sa kanya mga kapulisan, kasundaluhan, men in uniform, may gyera kontra droga, winawalang hiya ng media. So pangit ang tingin ng tao kung sila ay nakatutok lang sa media sa pamumuno ni PRRD. 'Di ba? Sa liderato ng branch ni PRRD, even sa Senate, ganon. Pero hindi masyadong sinasabo ng Senate, even yung Korte Suprema, 'di ba? So, ganun ka-powerful ang media. At itong pananahimik ng media ngayon, nawalan sila ng power. Or kakampi na nila ang executive branch ni Kuting. At sino ang namumuno talaga sa executive branch? Si Kuting ba o yung Butod? 'Di ba? Kanino takot ang media? Kay Kuting o kay Butod? So yan. Pero itong power tripping ni Kuting and even ng mga wala nang kwentang media, mababago next year or next year. Dahil si PRRD, he held on to the number one position for the third consecutive month in the Tangheres 2025 senatorial election preferences survey conducted nitong mga nakarang araw, April 10 and April 13. Si PRRD pa rin sa survey ng Tangere ang leading senatorial candidate. Okay? At pag si PRRD ay tumakbo next year as senator, siguradong landslide victory yan, magta-top 1 yan, just like Robin Padilla. And for sure si Robin, being a supporter of PRRD, magpapaubaya yan kay PRRD. Si PRRD ang posibleng maging Senate President. Senate President, Philippine President, even the House Speaker, at yung Chief Justice, magkakapantay ang kanilang kapangyarihan. So Kuting, meron ka ng magiging kapantay ng kapangyarihan, God willing, kapag pumayag si PRRD tumakbo next year. At lahat ng mga gusto mong mangyari, like yung mga gusto nyong charter change, di ba? People's Initiative, dadaan ng Senado. At kapag si PRRD ang namumuno doon, hindi ka uubra. I-veto or maybe hindi yan aabot sa iyo. No? Haharangin ni PRRD yan, lalo't magaling bumutingting si PRRD ng mga bills, mga ate at kuya. Pinagpupuyatan niya yan, siya'y pangulo. Walang nakakalusot kay PRRD, abogado eh. Prosecutor pa. Nung siya'y nakaupo, walang nakakalusot na hocus-pocus sa mga sinasubmit na bill. Ang bill pag pinirma ni PRRD magiging batas. Katulad na lang nung anti-terrorism law. 'Di ba? Himay na himay 'yon. Pati yung mga budget, mga ate at kuya. Yung proposed budget, ganoon. Bago bill muna 'yan, budget for 2023, 2024, and 2025. Dadaan muna 'yan sa lower house, doon ipopropose 'yan, magkano ilalagay sa DepEd, sa DILG, DSWD, sa opisina ni Kuting, at sa kung saan-saan pa. And then, repasuhin ni PRRD, pagkakapal-kapal na document, pagka wala siyang nakitang loophole, pipirmahan, yun na yung magiging budget ng Pilipinas. At kung ano-ano pang pinipirmahan ng Pangulo na sa tingin ko naman, hindi kaya ng utak ng isang si Kanjerla ang nasikuting. Iba ang training, iba ang knowledge, wisdom, di ba? At kakayahan, level of intelligence ng nakapagtapos ng kolehiyo, pumasa sa bar, na katulad ni PRRD, naging prosecutor pa, kesa sa isang second year college dropout na katulad ni Kuting na nabudol tayo.
Kaya nga doon yung kanilang ngak-ngak sa drug hall sa Alitagtag, Batangas, nagkanda buhol-buhol, nagkanda buking-buking kasi nga parang wala namang alam at uod ng yabang. Kuting, feeling ko rin yung drug hall na nangyari sa Alitagtag, ginamit mo na agad na panira kay PRRD. Maybe you're preparing to destroy this si PRRD early on dahil din sa lumabas na nagra-rank 1 si PRRD sa Tangere Senatorial Survey. Ngayon pa lang or kahapon pa lang or the other day, sinisiraan mo na yung war on drugs ni Tatay Digong, maraming namatay. Maybe gagamitin nyo yan pagdating ng kampanyahan next year against PRRD para hindi siya manalo. Plus, kung yung Miro na yan ang gagamitin nating program sa election next year, baka ma-hocus-pocus na naman mga ate at kuya. Imposibleng matalo si PRRD next year kung tatakbo siya. Kaya hindi nasasayangin ni PRRD yan. Right? Mukhang kinakailangan niyang bumalik sa gobyerno. Sa mga surveys pa lang, pangatlong survey na ng Tangere, si PRRD pa rin ang leading. Imposibleng bias yan. Oh. Sa 12 Senate slate, imposibleng hindi makuha ni PRRD yan. Mahihirapang bumuo si Kuting ng kanyang susuportahang mga kandidato. For sure, bubuo si Kuting ng 12 Senate, di ba? Senatorial balls, pupunuin yung Senate slates. Maraming sisip-sip kay Kuting na politiko, maiano lang niya, maikampanya lang niya. Pero meron din naman si PRRDing partido, right? Ano ba yun? PDP laban, di ba? O, meron din. So, saan kaya papanig naman si Senadora? Ay, hindi nga pala pwedeng tumakbo si Senadora Amy. Tapos na yung term niya next year. Siya ay tatakbo daw allegedly na mayor naman ng Manila. Good luck, Senator Amy. Sinisira ng kapatid mo ang reputasyon ninyo. Ang apelyedo mo, ninyo, sinisira ng kapatid mo, alam mo yan. Ikatatalo mo ito, may kausap na ako sa Manila. Kung sakasakaling tatakbo ka, although kilala ka, although incumbent president ang kapatid mo, hindi ka uubra kay Hani Lacuna na pumalit kay Yorme. Ngayon, yung incumbent mayor, maganda ang pamunuan ni Hani ngayon, sinisipagan ni Hani Lacuna. Ano ba apelyido niya? Yung vice mayor dati ni Yorme, Isko. Hindi ka uubra, Senadora Amy, kahit senadora ka pa. Balita ko, ikaw ang bumili ng, di ba, ang dami nang sumingit sa ating discussion. Balita ko, si Senadora Amy ang bumili ng bahay ni Erap sa Manila para maging resident lang siya ng Manila para makatakbo siyang mayor. Baka tumagilid ka, Senadora Amy, dahil sa kagagawan ng kapatid mo. Sira ang apelyido niyo. At kahit umiimik ka, mukhang hindi mo kaya si Butod. Alam mong si Butod ang sumisira sa apelyido niyo at hindi ang kapatid mo. Well, kasama na rin ang kapatid mo kasi nga si Kanjer laan. Andain yung skeletons in your closet, andain yung sekreto, andain yung lihim na paligoy-ligoy ang sagot niyo, binabakla ninyo. Ang ending, hindi malinaw sa taong bayan, kayo baga ay tax evader, totoo ba ang 203 billion na tax na hindi niyo binabayaran, pinanira kay Kuting yan, di ba? Maligoy kayong sumagot, pati yung educational attainment ni Kuting, hindi namin alam. Ano ba nakapagtapos baga talaga yan? O hindi niya kinukontra ang sinabi ni PRRD. Kung ano-ano na ang banat ni PRRD, gusto pa rin ng taong bayan. So, imposibleng matalo si PRRD and eventually baka maging Senate President yan. Kapag hindi mo nakaalyado ang mga nasa kabilang branches, Kuting, gegewang ang pamumuno mo. Ngayon pa nga lang gumigewang na kahit kaalyado mo na eh. Kahit natahimik ang media at kakampi mo na, halos lahat kakampi mo, di ba? Si Tamba, si Mig Zubiri, Chief Justice, media, kung lahat kakampi mo, lahat, or maybe takot sa'yo, sa jowa mo. Pero gumigewang ka kasi nahalata ng taong bayan, no, ano to, bumaba ang droga, ano, yabang-yabang niya about dun sa drug hall sa Alitagtag. Bakit ang hirap, ang mahal ng bilihin, bakit hindi tumataas ang sweldo, di ba? Pahirap ang buhay, ang taas ng krimen, ano ba to, ano nang nagawa niya, magto 2 years na. Tapos ngayon sinisiraan mo, kaya nyo ng bloodless campaign against illegal drugs. Oh, yabang na yabang mo, di ba kahapon? Oh, kaya naman naming mangampanya laban sa droga na walang namamatay. Okay talaga ang aking ano. Hindi naniniwala ang taong bayan. Kahit magkandamatay pa ang napakaraing Pilipino, hindi nyo mababaligtad ang pagmamahal ng taong bayan kay PRRD. Naiintindihan ng taong bayan na war on drugs ito. Walang war na walang casualty. Walang gerang, walang magiging duguan. Kung ang kalaban ng pulis, sira na ang tuktok,
dahil sa droga, mamamaril yan, baka malagasan ka ng pulis, Kuting. At saka natuturete ang mga pulis under sa'yo. Teka muna, gusto nila bloodless, paano yan pagka tinutukan tayo ng baril or sasaksakin tayo ng hinahabol nating adik, paano? Iiwas na iilag-ilag lang tayo, makakailag ka ba sa bala? Ang bilis ng sagitsit ng bala. Oh, tapos kapagka napatay natin yung adik na yan, baka mamaya malintikan tayo kasi mapapahiya ang Pangulo sa kanyang pangakong bloodless. Huwag na lang tayong manghabol ng adik, baka ganun na ang mindset ng mga pulis ngayon. Right? Even ang PIDEA na binabanatan nga ni Miss Maharlika, na mukhang samba naman kay Kuting at sa jowa niya, yung PIDEA na assigned sa droga. Oh, na nambibigwas daw ng abogado, ng mga empleyado ng PIDEA at AI daw ang document ni Miss Maharlika. Pinagtatakpan pa yung katotohanan na si Kuting ay minamanmanan ng PIDEA noon. Na AI daw yung document ni Miss Maharlika, lumutang na ngayon taong nagpumirma sa document, willing siya mag-testify, wala namang investigation ang Senate. Tatay Digong, ikaw ang kailangan namin sa Senado. Tumakbo ka, leading ka, wag mong sayangin to. Alam naming wise ka. Kailangan ka ng taong bayan na bumalik. Hindi naman mahirap ang trabaho sa Senado. Hindi mo ito kailangang pagpuyatan. Marami kayo, 24 senators. 'Di ba? Hindi katulad ng Pangulo kang nag-iisa ka, nagpupuyat ka, pagbabasa ng mga document na yan, kailangan ka ng taong bayan. Kailangan kang bumalik. Lalo ngayon, ang war on drugs mo ay hindi tinuloy ni Kuting. Sinira ang nasimulan mo PRRD. Balik droga, bangag na naman ang mga Pilipino, takot na namang lumabas sa gabi sa angalangang oras. Bumalik tayo sa panahon ng mga dilawan, mas malala pa nga yata. Kailangan ka, PRRD. Biyayaan ka pa sana ng another 100 years ng nasa itaas. Kailangan ka namin, kailangan namin ng mga leaders na matitino na katulad mo dahil kung hindi, baka maging narco state ang Pilipinas. Agree ba kayo mga ate at kuya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.